Talagang hindi yata titigilan ni Senator Ping Lacson itong si Senator Alan Peter Cayetano. Mukha talagang tinamaan ng todo itong si Ping Lacson nung sinabi ni Alan Peter Cayetano na nadoble o triple po yung yaman ni Ping Lacson. So yun yung mas iniiyak-iyak nito ni Ping Lacson dahil yung dignidad daw niya na iningatan na napakahabang panahon dinungisan daw nito ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, etong sinasabi ngayon ni Ping Lacson na humihingi na raw po ng ceasefire o tigil putukan kumbaga, 'di ba? Dito tigil birahan. So ibig sabihin ba rito tumitiklop na etong si Senator Alan Peter Cayetano. So ito panoorin po natin itong sinasabi ni Senator Ping Lacson na humihingi na nga daw po ng ceasefire. Itong si Senator Alan Peter Cayetano. So ito panoorin po natin. Pero syempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike ka rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Far from over ang word war sa pagitan ni Senators Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang bagong hirit ni Ping sa agenda report ni Hannah T. Hinahanap ni Senator Ping Lacson ang sincerity ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mismong si Cayetano raw kasi ang nakiusap ng ceasefire sa pamamagitan ng ilang miyembro ng majority bloc para raw maituon ang Senado sa legislative work. Pero pagdating sa publiko, itinanggi rin daw ito ni Cayetano. Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So, sabi ko, walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. Ayon kay Lacson, nagsimula ang mga paglapit ni Cayetano nung nakaraang linggo nang isa-isahin daw nitong kausapin ang hindi bababa sa 5 majority senator. Mas tumindi pa raw ito nung Lunes at Martes nang magpatulong umano ito sa isang senador. Nang talakayan naman ito sa caucus ng majority bloc nung Miyerkules, kinwestiona ni Lacson ang good faith ni Cayetano. Tila hindi na ito bago dahil may kahalintulad na rin daw ang pangyayaring ito. Si Cayetano raw kasi ang nakiusap kay Senator Erwin Tulfo na wag nang ituloy ang Blue Ribbon hearings sa flood control scandal. Pero nang makaharap ang media, iba na ang sinabi ni Cayetano. Sen, sinabi po ni Sen. Erwin, hinaharangan daw po ng minority senators yung BRC hearing next week. Tila ironic din daw para kay Lacson ang sinabi ni Cayetano na bumalik sa legislative work ang Senado dahil ang kampo naman daw nito ang nagsimula ng kudeta noong May 11 na siyang dahilan para maantala ang normal operations nila. Nakabalik lang daw sa regular work ang mga senador nang mahalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore noong Hunyo na kalaunay naging SP rin. Una nang inilantad ni Lacson ang umano'y ghost projects sa Taguig City na balwarte ni Cayetano. Bagong pasabog ni Lacson, may 4 na iba't ibang slope protection projects sa iba't ibang lugar sa Taguig na awarded sa 4 different contractors. Pero pare-pareho lang naman daw ang picture na ginamit para mai-report na completed, billed at paid ang mga ito. Meron din umanong isang proyekto sa Taguig na mistulang naitala bilang may progress. Pero pareho pa rin ang itsura sa isang larawan kahit nasa 3 buwan na ang lumipas. Nagpasa na si Lacson ng findings ng kanyang kampo sa Office of the Ombudsman. Wala pang bagong komento ang Cayetano camp sa mga pahayag ni Lacson sa ngayon. Pero dati na niyang iginiit na walang ghost projects sa Taguig. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire. Pero kung iisipin nyo, magaling mag-imbestiga si Ping Lacson kapag ginusto talaga niya na makita kung ito may mga anomalya sa mga lugar na kinasasakupan. Tulad dito kay Alan Peter Cayetano na sinasabi ni Ping Lacson na meron siya mga nakitang mga ghost project, mga anomalyang mga proyekto sa Taguig dahil may mga double project pero isa lang yung proponent, parang ganon. Pero bakit ngayong flood control na ang sinisigaw po ng mga witness, ng mga Brave 18, yung mga
dating security aide ni Ping Lacson, yung sa mga Diskaya, bakit wala kayang nakikita doon si Ping Lacson na mag-uugnay kay Martin Romualdez, sa mga kontraktor, sa mga congressman, di ba? Bakit ganun? Pero pagkalaban sa politika, napakabilis niyang magkakita ng mga maanumalyan, mga ebidensya. Dito nga, pinaspas niya pa to eh. Hindi niya na pinadaan sa Senate Blue Ribbon Committee. So, diniretsan no kagad niya to sa ombudsman. So, malamang sa malamang, malalabasan din ito ng warrant of arrest itong si Alan Peter Cayetano dahil si Boying Rimulya ang tatrabaho doon sa ombudsman. So, hindi na nakakapagtaka yan. So, mababawasan na naman po ang mga senador sa minority bloc. So, yung hinahabol po nilang 16 na boto, posible po nilang makuha sa 13. So, hihilutin na ng mga nakaupong majority senator para makonvict itong si BP Sara. Pero, ang tanong nga dito, sino ba talaga yung nagsisinungaling sa dalawa? Kasi sabi ni Ping Lacson, humihingi na raw ng ceasefire. Itong si Senator Alan Peter Cayetano, pero itinanggi niya na humihingi siya ng ceasefire. Tapos yung sinasabi rin niya na pinadaan daw kay Senator Erwin Tulfo. Di ba kasi naglabas ng statement si Erwin Tulfo, sinasabi niya na may mga nasa minority na senador ang umaharang daw ng flood control hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, na marami yung hindi naniniwala. Pero dahil dito, sinabi ni Ping Lacson, si Alan Peter Cayetano daw yung nagsabi dito kay Erwin Tulfo na ihinto na muna yung flood control kasi nga ang nai-involve yata yung Taguig tapos sa kanya. So, pero nung tinanong naman si Senator Alan Peter Cayetano, ang sagot niya lang, naniniwala ba kayo dito kay Erwin Tulfo tsaka kay Ping Lacson? So, yun yung malaking question mark. Sino ba talaga yung humihingi ng ceasefire? Totoo ba yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na humihingi na ng ceasefire dito si Alan Peter Cayetano? Ang problema lang din, hindi naman sinabi ni Ping Lacson kung sino yung senador na nagsabi na kinausap ni Alan Peter Cayetano ng ceasefire. Kasi pag ganun ang ginawa ni Alan Peter Cayetano, so ibig sabihin, tumitiklop na siya doon sa bangayan nila ni Senator Ping Lacson. So humihina na ba or natatakot na ba itong si Senator Alan Peter Cayetano? Kasi nga, di ba, diniretso ni Ping Lacson yung reklamo niya sa ombudsman, hindi na pinadaan sa Senate Blue Ribbon Committee. Parang ang dating dito kasi, pag sa Senate Blue Ribbon Committee, paano makakasagot pa si Alan Peter Cayetano sa public. Unlike sa ombudsman, hindi na pwede yung pag-usapan once yan isampa na. So siguro yun yung isa sa mga plano ni Ping Lacson na kung sakasakali nga namang maging mag-fail, 'di ba, na sumablay yung kanyang pagsasampa ng reklamo, at least hindi siya masyadong mapapahiya. Unlike kung sa Senate Blue Ribbon Committee, every witness, every mga document na ipipresenta pwede kaagad basagin ni Alan Peter Cayetano. So kaya siguro ginawa ni Ping Lacson, diniretso na lang sa ombudsman kasi nga kakampi niya si Boying ngayon at may posibilidad nga na mabigyan nga ng warrant of arrest itong si Alan Peter Cayetano. So abangan natin sa mga susunod na araw na kung mabibigyan nga ng warrant of arrest. Siyempre, yan naman yung number one goal ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ubusin yung mga senador sa minority para nga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.